puntahan na po natin to. Malungkot po to na balita, pero ano po ito, kumbaga siguro papaalam na rin ako. Mahirap po sa akin to, pero kailangan ko pong gawin kasi po katulad po nito, napanood ko po itong video ni Culaong, ni Sir Francis Leo Marcos. Ito po kasi yung video ni Sir Francis Leo Marcos, panoorin po ninyo. Di ba? Ayun. Boss FLM, tinitira ka ngayon ni Makmak Hunyango. Ay, magpapaniwala ka naman dyan. Diyos ko naman. Kaya nga Hunyango eh. Wala nang content yung animal na yan. May kaso rin yan. Hintayin rin niya yung subwena niya. Si Ethan. Si Ethan. Yan. Last known address. Di ba? Last known address, Santa Ana, Bulacan, and last known address, Kidapawan. Yan. Darating yung subwena doon. Pag hindi niya nakita, edi, alias Makmak Jablo. Alias Makmak Jablo. Alias Makmak Jablo. Yun, na nakalagay. Ako, pag sinabi kong kinasuhan ko. Yan. May kaso yan. Recorded na lahat ng pinagsasasabi niyan. Defamation lahat yan. Ang dami niyan. Di ba? Akala niya, syempre, yung pangalan muna hanapin natin. Di basta yon. Ayun na yun. Hintayin niya. Ganun lang yun. Di kung wala siya sa Pilipinas, wag na siya umuwi rito. Ganun lang yun. Ayun. Syempre po, ako naman po, vlogger lang naman po ako eh. Hindi po ako perfecto at mahirap po kasi yan, yung sinabi po ni Culaong. Ano po kasi, sorry, ni Sir Francis Leo Marcos. Syempre po, mahirap po yung ganyan na makasuhan, di ba? Hindi po kasi ako sanay. First time ko lang po makasuhan. Sa totoo lang po, hindi po ako nakasuhan pa dito sa aking mga ginagawang vlog. Ang dami ko na pong na-vlog pero hindi po ako nakakasuhan. First time ko lang po ngayon na makasuhan at ni Sir Francis Leo Antonio Marcos pa. Diba? So, syempre, sino ba naman tao ang gusto na makakasuhan at yung makulong, 'di ba? Alam nyo, akala ko kasi joke lang. Akala ko kasi itong pagba-vlog yung akala ko hindi ako papansinin ni Sir FLM kasi nga po syempre, 'di ba? Parang sa akin lang naman, lang naman 'to for awareness lang naman 'di ba? Saka dati naman kaming magkaibigan, 'di ba? Kami po tropa kami niyan dati. Eto nga po tinatawagan pa niya ako dati sa nung nakakulong siya. Eto para maniwala kayo, eto. Kaya kita tinawagan. Kaya nag-video call ako sa iyo para malaman mo na ako kausap mo. Opo, yun nga. Pero totoo po ba yung pupunta po kayo dito? Yes. Dahil sabi niyo may bahay kayo dito eh. Yes. Yun. Sa Tawaw ang bahay ko. Yun, Tawaw. Opo. Di ba? Di ba? Kita nyo, nakakulong siya. Tinatawagan niya ako, di ba? Ibig sabihin, ganun ako ka-special sa kanya. Kaya po, syempre, di ba, sa ganyan pong pagkakataon, akala ko talaga, ite-treasure niya yung aming pagkakaibigan kasi syempre, di ba, sinuportahan ko siya noon Idol na idol ko nga yan nung siya po namimigay ng bigas sa ating mga kababayan.
Idol na idol ko yan talaga. Sabi ko nga, bihira yung ganitong tao. Tapos Marcos pa, nalalabas nung panahon ng pandemya. Tapos mamimigay po ng tulong. 'Di ba? Syempre ako, humanga lang naman ako. Syempre, nasaktan ako eh. Nasaktan ako. Tao lang ako eh. 'Di ba? Sinabihan niya kami noon na hindi niya kami kailangan, kami mga vlogger. Para meron pa yata ako ditong naitatabi noon ng mga comment niya eh. Ayan sabi niya wala tayong pakialam kahit magsibaliktad sila. Remember, hindi sila kabawasan kay FLM kahit wala silang lahat. Wala tayong pake. Ulitin ko, wala sila. FLM is FLM. Diba ang sakit eh. After na maging supporter tayo, diba? Yan ang kanyang sasabihin. Ayan pa hanggang ngayon kahit nasa kulungan, patuloy pa ring tumutulong dahil hindi niya kayang tiisin ang inyong mga kababayan na tinamaan ng iba't ibang sakuna at pandemya. As in, wala pa kayong lahat, hindi naman kayo kailangan ni FLM. Hindi naman kayo pinilit ni FLM na suportahan siya. Lumabas mag-isa si FLM, nag-ubos ng yaman para sa mga kamag-anak niyong nagugutom. Ito pa, real talk, kahit mawala lahat ng vlogger, kahit siraan pa si FLM ng buong mundo, magsama-sama man silang lahat, hindi sila kailangan ni FLM. Dahil nang pumutok ang COVID, lumabas si FLM mag-isa lang. Diba? Imagine niyo naman yan. Imagine niyo naman yan. Yung comment na yan, diba? Napakasakit. Napakasakit po. FLM, Sir FLM, ako po'y nakikiusap sa inyo. Ako po'y naninikluhod sa inyo. Ituloy niyo po yung kaso sa akin. Parang awa niyo na. Parang awa niyo na po. Kasuhan niyo na po ako. At tagal niyo na sinasabi yan. Simula nung nakulong kayo, sinasabi niyo na sa akin yan. Nung bumaliktad kami 14 vloggers, sinabi niyo na yan. Please po, parang awa niyo na. Tutuhanin niyo naman. Asang-asa ako na magkakaharap tayo sa korte. Parang awa niyo na. Parang awa niyo na po. Para meron naman po kayong sinabi kahit isang totoo lang sa buhay niyo. Na nakasuhan niyo si Macmac Pablo. Kasuhan niyo na po ako. Ang tagal ko nang hinihintay yung sabpina na yan. Nakakulong ka pa, nakalaya ka na't lahat, wala pa rin. Sir FLM, promise, hindi ko na po kayo tatawaging kulaong kapag may sabpina na ako. Sir FLM, pag po kayo may sabpina na talaga sa akin, hindi ko na kayo tatawaging Normang Mangusing. Kulaong. Ay, sorry. Sir FLM. Ang tagal na sabpina ko. Nasaan na yung sabpina ko, Sir FLM? Napakatagal. Asang-asa ako dyan. Gustong-gusto ko pong magkasabpina mula sa inyo. Ibebenta ko kay Boss Toyo. Sir FLM. Sana naman. Dumating na yung sabpina ko bago magpasko. Dadaling ko kay Boss Toyo. Pirmado mo ba yon? Mas mahal daw kapag pirmado mo Sir FLM.
Tangina na ito si Kulao. Ano akala mo sa akin? Matatakot niya sa mga kaso-kaso mo, bugok. Tangina nito. Ha? Ano akala mo, Kulaong? Ang matatakot ako diyan, bugok na to. Katarantado ang mga pinagsasabi mo. Nung umalis pa lang kami ng 14 vloggers, sinabi mo na yan, na kami ay iyong kakasuhan. Oh, ginamit mo pa nga yung 5 mommies noon eh. Oh, yung sila Nanay Dakel, sila Nanay Melita. Pinaakyat mo sa live mo. Oh, tapos ano sinabi doon? Oh, ako'y nanghihingi ng pera, ako'y scammer, ako talaga ang budol. Oh, nasaan na yung mga demanda? 5 taon, 4 na taon na nakalipas, wala pa rin, Kulaong. Aba, wala nang ano yan. Wala ka na talagang bearing yan, Kulaong. Talagang ikaw puro na lang bunganga. Oh, ba't si Bungo wala pa rin kaso? Sabi mo si Bungo, kinasuhan mo na. Oh, yung bungo-bungo na yan, sabi mong gano'n. Nasaan na yung kaso ni Bungo? Sila Pudginius. Nasaan na kaso mo kay Pudginius sa kay Kuya Erwin? Kay The Kings. Ay, nako, Kulaong. Kung hindi pa tinanong, kung hindi pa sinabi na tinatarantado kita gabi-gabi, araw-araw, di ba? Hindi mo naman sasabihin na may kaso ko. Bugok ka pala eh. Oh. Tarantado na to. Siraulo. Wala na lang bukang bibig kundi kaso eh. Wala kang ang pambayad sa abogado. Pinapasahod mo ba yung abogado mo? Oh. Baka mamaya sa pau ka nagdedemanda. Kulaong. Oh, sabi dito ni Yorsen Paizoro, kung di kay MG, di kayo magsasalita. Totoo yun. Bakit? Oh. Bakit? Kasi dapat ipagpapasa Diyos na lang namin yung pangtatarantado sa amin ni Kulaong eh. Oh, nandiyan si MG. Nanawagan sa mga vlogger na samahan siya sa laban niya. Sumama kami. Bakit? Masama ba? Sumagot sa panawagan ni MG? Di ba? Oh, isang ka pa, Mac. Kanina lap trip na ako kay Bungo. Ngayon ikaw naman. Shy Legaspi. Itong Kulaong na to talagang nang tatarantado lang to Kaya tatarantaduhin lang din natin dito sa ating live stream. Target tumakbo kasi bubuhos ang funds. Tatakbo para di manalo, kundi makahakot ng funds. Kita nyo, barya-barya lang ginagastos. Negosyo yung pagtakbo. Yan ang gagawin ni Kulaong sa 2028. Kunwari mamimigay ng tulong sa mga estudyante pero gagamitin yung mga estudyante para sa kanyang pagtakbo bilang party list representative. Wag nga kami, Kulaong. Tantarado ka. Araw-araw kang tantarado, minuminuto. Tarantado na to. Totohanin mo naman, Kulaong. Puro ka bunganga, puro ka salita. Panahon pa ni Kopong-Kopong yung sinasabi mong kaso-kaso na yan. Hanggang ngayon, wala. Nga. Ano yung 4 na taon na, wala pa ring sabpina? Tarantado ka talaga, Kulaong.